papuri sa kaitaas-taas, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, suma sa inyo ang kapayapaan, pagpapala sa kaurasan. Mapalad ang bawat isa sa inyo na hinirang ng dakilang Ama mula pa sa sinalpupunan ng inyong hanggang sa kaurasan na ito'y kayo hinirang, upang sa ganun inyong nilulong ang taus-pusong pasasalamat sa pakikipag-isa ninyo sa 8 taon na kinabibilangan ng bawat isa. Kaya't sa kaurasan na ito, na hinirang ng dakilang Ama, sa naririto at nakipag-isa sa modernong kaparaanan, ang dakilang Ama ay kanyang igagawad at ipapatong sa bawat ulunan ng bawat isa ang gintong korona, dahil bawat isa sa inyo ay napagtagumpayan ninyo na marating ang 8 piging na ito. Sa nagdaang araw ng bawat isa sa inyo, hindi may kakailang ang mga pagsubok, kadalamhatian, kahirapan, sa laman, ganun din sa katawan, panlangit. Ngunit kayo'y nanatili sa puno ng ubas dahil sa mga naririnig na paalala na nagmumula sa dakilang Ama sa pamamagitan ng mga kabatlayan. Kaya mga anak na hinirang, ang taus-puso ninyong pasasalamat, taimtim na panalangin sa kaurasan na ito, nagsugo ang dakilang Ama ng mga kabatlayan upang ang panalangin na taimtim ng kanyang mga hinirang ay makakarating sa harapan ng dakilang Ama. At ang patutuo ay nagmumula sa banal na aklat na ito ang kanyang sinabi. Mula sa umpisa hanggang sa ikaw na talang.
Maraming salamat po. Ang patutuo ay mabasa po dito sa ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo sa Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5. Si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kaawaan, kapayapaan nawa mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanunuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis na walang patid na inaalala kita sa aking mga daing gabi't araw na kinasasabikan kung makita kita na inaalala ang iyong mga pagluha upang ako'y upuspos ng kagalakan. Na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Nabas po. At sa pagkakataon sa mga anak na nabigyan ng pangitain upang sa kanilang bibig ay mamutang ang kapangyarihan ng dakilang at sa pagkakataong ito, bawat isa sa inyo ay magpatuloy sa mga inumpisahan ninyo ng dakilang Ama ang naglagak na sa inyong kadturan ng inyong mga puso upang ito inyong alagaan sa pamamagitan ng inyong mga taus-pusong panalangin walang humpay upang matuto kayong makipag-ugnayan sa dakilang mga ama sa panalangin at ganun din sa pagpapatuloy ninyong paggawa at pananatili sa kanyang harapan. Dahil kayo'y nabibiyayaan sa lahat ng pangangailangan ninyo upang kayo lalo ninyong ipagbunyi ang kanyang kagusto at ipapangaral na sa inyo ang mga nararapat niyo sundin at gagawin sa mga susunod pang mga araw sa pamamagitan ng pakikipag-ugnaw sa dakilang Ama. At sa oras na ito, ibigay ang tinapay upang bawat isa ay makakain ang katawang panlang na yun. Sa tatlong talang. Maraming salamat po. Ang tinapay ng buhay mabasa po dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 5. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatibagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pagkikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging magpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan, hindi sa kita ng kahalayan, na gaya ng mga hintil na hindi nang nakikilala sa Diyos. At ang tubig ng buhay upang sa ganun bawat isa makainom ng tubig na ito. Nakagustuhan ng Ama na bawat isa sa inyo upang may kalakasan kayong makarating sa inihanda niyang daraanan ng bawat isa sa apat na talata. Maraming salamat po. Ang tubig ng buhay ay mabasa po dito sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 16, nasa kalaw po ng Kapitulo 5, versikulo 1.
Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo'y binigay sa pamagitan ng hula na may papatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Magsipag ka sa mga bagay na ito. Tumalaga kang lubos sa mga ito upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipagkinig sa iyo. Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama, ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. Nabasa ko. At yaon ang may bibigay upang sa ganung bawat isa ay magpatuloy ka sa inyong pananampalataya, inyong palakasin. At ang huli, ganun din, ang karagdagan ay may bibigay sa mga anak na nabigyan ng kayamanan upang sa kanilang bibig ay mamutang ang inihanda ng dakilang mahal na bawat isa sa inyo ay marin ang kapayapaan, pagpapal, ang ibus ng dakilang mahal sa bawat isa na ang korona na yun na nakapatong sa bawat ulunan ng bawat isa sa inyo. Lalo paninawa itong palingasa at huwag mong hayaan ng mga korona na yun ay magkalang. Ito lang. Sa pagpapatuloy ng mensahe ng Diyos sa bawat isang napili sa oras na ito, na kayo'y binabati, na kayo'y mabalat, dahil sa mga nakaraan taon, araw at buwan, ay nalampasan ninyo sa mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Kaya't ngayon ay dumating kayo sa puntong ito upang iselebrasyon ang pagka-8 taon na inyong pagsasama sa lugar na ito. Kaya't kayo'y mapalad ang bawat isa, dahil ang butil na inyong kinukup, inilagay sa matabang lupa. Ito ay inyong inalagaan at nakikita ng Diyos na hindi lamang kayo'y nakipakinig, kundi nandyan kayo na gumagawa. Pagtupad ang inyong naririnig. Kaya magpatuloy ang bawat isang sinimulaan na daan. Daan na makiipit. Na tunay nga itong daan, tunay nga na maraming pagsubok, maraming tinik sa mga daan. Pagkatapos na yaon,
ay kayo magalak. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, tunay nga inyong nararamdaman na hindi kayo pababayaan kahit saan man kayo. Kahit anumang klaseng pagsubok, kung kayo'y nananatili sa pananampalataya sa Kanya, ay maging magaan at kaya niyong laban. At magtataka lang kayo kung paano nyo nalampasan. Dahil sa tinanggap niyong Panginoon ay buhay. Alam niya kung ano ang pangangailangan ng bawat anak na pinili. Bawat anak na nakikinig at nagpapalagay. Kaya huwag kayong mabalisa kung kayo man ay mayroon pagdadaanan sa oras na ngayon. Narito ang kamay, dalawang kamay ng Panginoon na yumakap sa inyo. Maramdaman ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Ang bawat anak na nagipag-isa sa oras na ito. Dahil hindi kayo pinapabayaan. Tunay nga, mahirap ang buhay sa mundong inyong ginagalawan. Bagamat nasumpungan niyo ang pag-ibig ng Diyos, kaya't nakakayanan ninyo lahat ng inyong pagdadaanan. Kaya't ang bawat isa magpatuloy sa paggawang mabuti. Abot makakaya ninyo, gawin ninyo, magmahalan kayo. At mag-intindihan ang mga kapatid ninyo kung mayroon man silang pagkukulang. Kayo'y magpuno. Kayo'y maging idolo. Dahil ang Diyos ay nasa inyo, mga anak. Sa mundong inyong ginagalawan, mga anak, ang espiritu ng sanlibutan laging nandyan. Bagamat kung kayo'y nakaugnay lagi sa Kanya, hindi kayo magagalaw. Kaya kayo'y mapalad, mga anak, dahil ang inyong tinanggap, Diyos na buhay, at wala na kayong katakutan dahil ang Panginoon ang inyong kakampi sa buhay. Anuman ang gawin ng mga tao sa inyo, hindi nila kayo matutumba dahil nabalot kayo ng puting helmet at sa Kanyang mga kamay. Kat ibibigay ko ang karagdagan sa inyong pag-aaral. Sa oras na ito, hiramin ko ang banal na. Kaya't magpatuloy ang bawat isa
iyalay ang iyong puso, isipan. Magpuri at magpapasalamat sa Kanya. Kailangan ang bawat isa upang kayo'y mapalakas. Mapalakas sa pananampalataya na inyong sinulat. Maraming salamat po. Ang karagdagan sa mga sulat ay mabasa po dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 20. Nasaklaw po ng Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 3. Sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri? Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang pagparito? Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan, kahit nang hindi na kami mga katiis, ay managaling namin maiwang ng isa sa Atenas. At aming sinugo si Timoteo, na aming kapatid at ministro ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo upang kayo'y kanyang patibayin at aliwin tungkol sa iyong pananampalataya, upang ang sinumay huwag mabagabag sa pamagitan ng mga kapighatiang ito, sapagkat kayo rin ang nangakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Nabasa. Salamat, mga anak. Iiwan ko sa inyo ng katahimikan, pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Mga anak, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Diyos. Salamat. Pag-ibig, kapayapaan, ang ibinabalot sa bawat anak na naparito upang sambahin, purihin ang isang Diyos. Salamat sa bawat isa sa inyo. Dahil nakita sa bawat isa sa inyo, nagyakapan, nagtulungan, upang maitayo ang piging na ito. Nakita ng dakilang Ama ang pagsisigasi ng bawat isa sa inyo at nasaksihan ang kagandahan, kapayapaan ng inyong pasasalamat, ng inyong lunduyang ito. Mga anak, ang bawat isa
mahigit, magmasipag ang bawat isa sa inyo. Idulog sa Panginoong Diyos ang inyong mga kailangan upang hindi matalo ang bawat isa sa inyo sa inyong pakikipaglaban sa pangalan ng dakilang Ama. Ito lamang ang bibigay sa bawat isa sa inyo. Ang bendisyon ng dakilang Ama ay laban sa inyong lahat. Adios, Arcangel Gabriel. Purihin ang dakilang Diyos at ang mga kabatlayan sa oras na ito. Binabati ang bawat isa sa inyo, mga anak na giniginig. Napakapalad ang bawat isa sa inyo sa kapag-iinang dahil pinagkay sa kanila ng dakilang upang sa kanila gampanan ang ikawalong taon na anibersaryo ng sentro. Sana mga anak, ang paghahanda ng bawat isa sa inyo, hindi lamang sa kaganapang ito, kundi lagi-lagi sana mga anak, dahil ang Amang makapangyarihan ay laging nakatunghay sa bawat isa sa inyo. Kaya mga anak, sa oras na ito, bawat isa ay may kanya-kanyang inihanda upang magsilbing handog sa harapan ng dakilang Ama na hindi lamang sa oras na ito, ang mahigpit na paghahanda ng bawat isa sa inyo, kundi lagi-lagi nakaugnay sana ang bawat isa sa inyo. Napakapalad ang bawat isa sa inyong mga anak. Dahil ang pag-ibig ng dakilang Diyos ay lagi niyang ibinibigay sa bawat isa sa inyo at pinupuri-puri ang mga anak na sa kaurasang ito na sana
ang pagkakaisa at pag-ibigan ng bawat isa sa inyo ay patuloy upang sa ganun ang paghambang ng bawat isa sa inyo sa pagtatrabaho sa kaugasan ng dakilang Ama. May kagalakan ang bawat puso na magsilbi sa harapan ng Diyos. Lahat kayo ay magtrabaho upang sa ang dakilang Diyos at ang mga kabatlayan na siyang nakatunghay sa bawat isa sa inyo sa karasang ito. Ay nagagalak na magbibigay ang mga kasagutan ng mga salububin ng bawat isa sa inyo mga anak. Mula sa umpisa at sa pagpapatuloy, sana mga anak, ang mga ginintuang salita na naiwisik sa kalagitnaan ng bawat isa sa inyo, sana ang lagayan ng bawat isa sa inyo ay hindi sana butas, kundi ang mga napakinggan ng bawat isa sa inyo sa kaurasan ito ay ang mga mabubuting butil na siyang may lalagay sa bawat puso ng bawat isa sa inyo, mga anak. Magpatuloy lamang ang bawat isa sa inyo. Huwag mawalan ng pag-asa. Gumawa ng mga mabubuting bagay na hindi naghihintay ng kapalit, kundi gumawa lamang kayo, mga anak. At ang dakilang Diyos ang bahala magbibigay ng kasagutan at kapalit ang mga kabutihan na nanagawa ng bawat isa sa inyo. Kaya't alalahanin ng bawat isa sa inyo, mga anak, ng pag-ibig na nanggagaling sa Diyos ay ito lamang ang bumubuo ng lahat ng bagay sa buhay ng bawat isa sa inyo. Kaya, sa kaorasang ito, maghanda-handa ang bawat isa sa inyo upang sa ganun walang masayang na oras. At ito lamang ang aking bitbit sa kaorasang ito at aking inilig ang sulat na karagdagan. Salamat. Apat na talata. Maraming salamat po. Mababasa po dito sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 15, na kayo ng panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Tapat ngayon, kay Kristo Jesus kayo na nung panahon ay nalalayo, ay nilipat sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalik sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan,
upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Basa po. Salamat. At ito lang. Iniyo ang pag-ibig at kapayapaan na nagpilihan sa Diyos. Amen. Ang kapayapaan at ang dakilang pag-ibig mula sa ating Ama sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at katotohanan sumabawat isa't isa sa inyo ang siyang siksik, liglig at umaapaw na biyaya ngayon at magpakailanman. Bahagi ng siyang pagsulong ng bawat espiritu ay siyang kilalanin ano nga baga ang siyang nararapat na kinakailangan ng isang espiritu upang sumulong siya. Bahagi ng mga pagsulong ay ang pagkaalam ng tama at sa mali. Bahagi rin ng siyang pagsulong ang pagyakap sa kalungkutan at sa kasiyakan. Mga iniibig, hinugna ang siyang kapanahunan na ang bawat isa't isa sa inyo ay siyang tunay na yumakap. Sa ano ang siyang katotohanan bahagi ng pag-aaral sa espiritu at katotohanan. Kaya, sa isang taong singkad na sa inyo ay ipinagkakaluko, ano nga baga ang bahagi ng siyang pag-aani ng bawat isa't isa sa inyo ang siyang makukuha sa inyong mga lukbutan? Ano nga baga ang siyang maibabahagi ng mga turo at aral mula sa espiritu at katotohanan ang iyong ibabahagi sa harapan ng takalan ng Diyos? Kayo na nga baga ay ang siyang titik na siyang binabasa ng inyong mga kapatid. Kayo na nga baga ang siyang mga ilaw ilaw na kung saan ibinabahagi sa sanglibutan na ito. Ang siyang susunod na taon ay bahagi ng siya ninyong pag-unlad at pagsulong na nawa hindi lamang ang siyang mga talitayan, ang siyang tunay na nagsisikap na maging malinis, na maging handa palagi sa tuwina.
Bagkus, ang bawat isa't isa nawa ay siyang tunay na matuto ng siyang pag-aayos ng kanyang sarili, paglilinis sa harapan ng dakilang Panginoong Kristo upang makatulong ang bahagi ng bawat isa't isa sa inyo. Sapagkat ang taon na ito ay siyang unti-unti na darami ang sa inyo ay hihingi ng tulong upang ang kanilang kakanglaman ay siyang magamit. Nawa, mga iniibig, hindi tumalikod ang bawat isa't isa sa inyo sa siyang tunay na tungkulin ng bawat espiritu na siyang pakamahalin ang kanyang kapwa, na siyang tunay na tumindig sa kanyang sinumpaan, na tumulong sa kanyang kapwa sapagkat nga itinuro sa inyo na ang bawat kapwa ay siyang mumunting Diyos, kawangis ng Diyos, na kung saan ang bawat isa't isa sa inyo ay kinakailangan na tanggapin at tulungan sa bahagi ng inyong espiritu. Mga iniibig, marami pa ang siyang tunay na pagsubok, ngunit inyong mapagtatagumpayan kung ang bawat isa't isa ay siyang magkakaisa at hayaan ang siyang banal na espiritu at katotohanan ang siyang sumagitna sa bawat isa't isa at hindi ang bawat karunungan ng tao lamang. Yan lamang ang siyang bahagi sa mapalad na kaurasan na ito. Muli ang siyang banal na kasulatan bilang siyang huling sulat na siyang iiwan sa bawat isa't isa, naway ang katuwiran ng dakilang Panginoong Kristo ang siyang sumabawat isa't isa ngayon at magpakailan. Paano? Akong sa inyong nagbigay, Miguel Arcangel, salamat.
Mari po tayo po. Basahin ko po yung binigay na sulat